what I'm talking about. Siyempre siya lirik. Okay now. Uy! Uy! Oh my God! God yun! Hey! Grabe shots, no? Speed drop master ah. Sabay-sabay. Uy, tapos na. Experience. Dirty Abu Times Dhabi lagi, pala. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Naditin ako dun, boss. Hindi, gusto ko lang ipa-shoutout dito sa Open Lab. Yung nag-send o nag-tag dito sa video na to. Ay, teka. Late ah. Kay Nasnip. Oh, late. Hindi, pakat na lang, Kuya Kebs. Hindi. Shoutout. Shout out kay Yeah, yun. Prince Harish. Yun, shoutout. Shoutout, boss. Prince Prince Harish. Prince Harish sa TikTok. Siya yung nag-send nitong video na to. Parang pinsan niya yata to. Yung gumawa. Pinsan niya. Parang pinsan niya to si Kim De Guzman. So yung gumawa nito si Kim De Guzman. Shoutout sa'yo, sir. Base yata sa Dubai o Abu Dhabi. Pero itong event na to sa Abu Dhabi nakita ko eh. So ano ba siya, Rol? Event siya ng... Parang ayan, mga events siya eh. Kinukuha siya ng sa mga events. Kinukuha si Sir Kim De Guzman sa mga events sa Dubai, sa Abu Dhabi, mga ganun. Pero... Anong tawag ba dyan niya? Corpo, mga ganyan. Pwede. Oo, parang event. Ganon. Mga events yan. Tapos... Pag ganyan talaga, no? Pag Dubai, Abu Dhabi ang banatan, ganyan Alam mo talaga, no? Mahilig Mahilig sila sa ganyan eh, yung parang ano ba, parang fabulous showcase ng ano. Kasi sa kanila nga, 'di ba, parang luxurious event. yan. Mahilig sila sa mga ganyang event na hype, no? Hype na malinis. Parang ganun. Tapos pansinin mo, Formula 1, di ba, sa kanila lagi yung nag-e-event na ganyan. Sipin mo dito sa Pilipinas mag-event ng ganyan. Sino di ba, ilan lang yung afford magbayad sa ganyan. Pero, grabe yung edit niya. Grabe din yung shots. Sige, ulitin pa natin yung isa. Gulit ako sa Nagutom kotse. ako eh. Yeah. Gusto ko pang mabusog eh. Saan nagulat? Saan ka nagulat? Sa kotse? Yung Oo, kala ko. Sige. Yan, ano pa yun? That's what I'm talking about. Wait. Okay now. Ayun no? From the beginning. Slow. Ilang pass. Grabe yun. Ayun no? Ayan, transition nyo dun ha. Satisfying na sabay-sabay music yung props niya. Tsaka yung fireworks sumabay eh. Siya malinis siya, pre, no? Hindi, ito, tanong ko. Yung music, paano yun? Di ba, hear it, tas yung trumpet. Sipin mo. Feeling ko alam niya na yung kanta. Oo naman. Bago niya i-shoot. Yun, pwede rin yun. Kasi nagsalita din eh, yung parang fan. That's what I'm talking about. Oo nga. Pero yung music choice, ang hirap maganap ng ganyan, pre. Paano kaya maganap ng ganyang ano? Kasi usually sa mga editor, familiar na sila. Music Bed, Artlist, Epidemic, SoundCloud. Ano pa kaya yung mga source nila ng ganyan, no? Guys, baka may mga alam pa kayong mga source ng music. Katulad niyan, di ko alam kung makaka-copyright yung ganyang music. Pero usually, di ba, sa mga editors, ang ginagamit, lalo na pag ganyan, corporate o mga weddings, mas prefer talaga ng editors yung hindi nakaka-copyright. No copyright ng mga music. Pero ang galing, no? Ready na talaga sa kanya yung music dyan. Tsaka ayun nga yung naka-ready. Tapos pang events talaga yung vibe niya, no? Sobrang hype. Masaya. Ganda. Sige, himay na. Main na natin. Oy, may na natin. Sige. Yeah. Diba? Yung pa lang, di ba? Hit it. Dinirect niya na to. Mm. No? Sige, ulitin natin. Eh. Ulitin mo. Di ba? May papon. That's what I'm
talking about? Eh, Diba? direct niya Oo nga, ano, oo nga. Tapos ang hilig niya sa crash zoom, no? Wait! Wait. Eh no, hindi mo makikita yung ano eh. Bakit? Ang galing, hindi, pansin ko lang, maliit na detalye lang. Yung cellphone, nakatutok pala. Wait, parang ginawa niya yun. That's what I'm talking about. Galing, no? Tsaka yung mga ganyan, di ba, isipin mo, gastos niyan, pre. Kumbaga, mapunta ka sa ganyang event, ang dami mo makaka-capture talaga eh, no? Tuloy natin. Kahit cellphone lang. Money shot. Yun, no? Yan po. Paano niya ano, no? Ano yan? Dala niya? Pwede, Kasi no? mga no? Tapos dinirect niya lang, no? Kasi parang hindi naman tunay na trumpet, yo. Oh, yeah. Parang props lang eh. Wala nga yung ginaganon eh. Kaya nga eh. Galing. Ayan na. Hyperlapse. Hyperlapse. Ay. Hyperlapse to. Pala. Ang Tas- smooth, no? Oo. Pero feeling ko, ano na to, Ganyan na nakaganon siya. action cam. Gamit Action niya cam. dito. Kasi yun yung pinakamadali eh. Tapos Kaysa sobrang cam. wide pa. Sobrang wide. Kasi pag ganun, hyperlapse sa mga action cam, naka-built-in na siya eh. Gagalaw ka na lang. Gagalaw ka na lang kung anong movement yung gusto mo eh. Grabe, masking, no? Mask, no? Ano siya, combination ng movement tsaka yung mask. Doon babagay eh. Sipin mo, paatras, tapos yung susunod mong clip, pa-slide ng left. Tingnan mo, paatras. Hindi, tsaka yung movement din ng flag. Yun nga eh. Na timing niya, no? Siguro tiniming niya. Sana na lang. Ayun, no, kita naman yun. Ito na. Race niyo. Yun na, linis, oh. Sige. Play natin. Uy. Ang smooth nun ah. Pero parang ano siya dun niya, parang medyo laggy na. Kaya nga eh. Pero hindi siya. Sige, balik mo pa. Baka sa kanta, tingnan natin. Oo nga. Ganda talaga nun. Parang na-weirdo no sa flag. Parang sobrang ano niya. Parang fake. Hindi ba? Di ba na low shutter lang? Di ba? Hindi oh, sobrang diretso ng taas. Parang nakamask. Hindi ah. May ano, parang may pole pa. May pole pa. Yan Oo yan. nga, may pole pa kaya sobrang diretso niya. Pinagalaw niya siguro to o hindi. Hindi, may hangin talaga. Siguro hinawakan niya pa ganito para hanginin pa ganun. Pwede rin siya. Wala, na-weirdoan lang ako. Ayun oh, kala ko totoo yun. Ako din, putik na yan. Sa gilid. O kaya parang ano, in-AI tas binend yung ano. Ayusin na, parang ako ginawa yun, putik, di ko ma-explain Yung pala, ano siya, parang design lang. Yun ang may guhit kasi sa Oh, gitna may eh. guhit. Naka, ano siya doon. May sound effects pa na ano eh, parang passing by na ano eh. Lakas man loko ah. Tapos yun, zoom lang ulit, di ba? Galing talaga, no? Transition lang, walang ka-effort, no? Speed ramp lang, no? Ito, yan. Favorite ka din to, ya. Kasi yung movement, di ba, dinadaya niya sa zoom eh, sa post na yun eh. Tapos yung sunod na clip, parang ano siya, nagtutugma siya, di ba? Parang nagiging isa siya, isang shot siya. Galing. Ito, ulitin natin. Yun o, binabalik-balik niya lang, yun o. Ito, ano nangyari dito? Kaya ano, Ang bilis na, di halata eh. pareho kasing puli. Kaya mada ko magkuha ka tutusin. Ano matawag doon? Hindi. Color match. Kung may ano, kung may Hindi ko lang. Kung may match ka. Color match. Nag-color. Pareho, di ba? Hindi nga niya ginamitan ng mga cross dissolve eh. Talagang yun agad, tingnan mo. Mapapansin Wala. yung hard cut eh. Yeah. Yun na siya yun. Ayun na. Oo nga. Yun na siya eh. Same movement lang yun. Sinamahan niya na ata ng speed ramp para mas... Oo. Puro wide lens gamit niya, no?
Tapos ito rin, hindi siya nag-fancy, fancy effects. Yun nga, yan. Naging practical siya. Yun din yung isa pang kumbaga, pag talagang usable yung clips mo, yung shoot mo, dun sa gusto mong ganyang edit na fast cut. Sipin mo, kung puro static yan, tas mga b-roll, hindi ka masyadong nag-glide, ang hirap nang ilapat dyan. Pero yung ganyan, yung alam mo yung movement, alam mo yung yung paano tatahiin. Katulad nun, minsan kasi pag ako nagsushoot ako ng wedding, di ko mapigilan talagang, kung ako pala, mag-SDE ako ng wedding, di ko mapigilan talaga na mag-shoot din. Parang iharamin ko yung camera ng shooter. Hindi ka satisfy sa... Tapos parang may gusto akong shots na ang hirap ipaliwanag. Ikaw na lang. O ako yung kukuha. Parang ganun. Parang, yun, mahirap din kasi minsan talagang i-explain. Minsan, parang, hindi naman sa walang tiwala, pero mas sure kasi. Tsaka mas time efficient kapag ikaw na yung kumuha. Di ba? Parang yun lang yung take ko dito. Yun lang yung parang... Kasi ayun nga, siya din nga yung shoot edit din ata Yun, siya. yun yung maganda doon. Yun yung isa din sa maganda na ikaw yung nag-shoot. Kasi alam mo yung laman nung ano mo. Kasi tayo, yun, yung trabaho natin, yung nag-shoot ibang tao eh. Kaya yun yung mas tricky part doon na pagbigay sa'yo ng files, tas gawin mo tong gantong edit na to. Kasi hindi naman Tas hindi akma yung clips dun sa gusto niyang output. Yun yung tinatawag na magician. Editor yan. Hindi ka, yun yung tinatawag na magician eh. Hindi ka na editor eh. Oh, sir. Magic. Okay. Yun. Kaya yan, pilit natin. Pero wala, yun, ganun. Yun yung trabaho natin as editor. Kumbaga, hanggat may didikit natin dun sa gusto nila, idikit natin, di ba? Yun yung dun. Yun yung binabayaran dun. Kaso, dinikit mo na babalik pa rin. Aray ko. Sige, tuloy natin. Ayaw, nakadikit. Yung movement lang talaga Pansin mo yung movement niya, tilt lang. Parang tilt, tapos ginaganon niya lang. Tapos yung glide niya. Di ba? Glide lang talaga. Pull in, pull out. Puro ganun lang. Yan, gumamit na siya ng... Eto, mask. Ito na yung pinaka parang critical dito na ginawa niya. Di ba? dyan banda. Yun, tas yun, yung effect Yun, na ayun. Mask din na Ang satisfying sa part na yun, dahil sa music. Hindi, tsaka yung din. Yung movement Yung, kasi. di, bukod dun sa movement, para sa akin, so yung satisfying, yung nangyari sa buong event. Kasi unusual siya sa atin eh. Kumbaga, yung ganyang event, katulad yung racetrack, tas ang ganda ng racetrack. Parang di pa nga ako nakakita nun sa totoong buhay. Yun. Parang ganun. Ayun din, no? Ito, overlay na lang to eh. Yan. Di ba? Ito, ganun Sa part ulit. na yun, yung Hyperlapse. parang may dub, anong tawag sa mga ganang music? Yung Parang, Dubstep, parang ganun. Electronic, Ba, speed drum, tapos biglang titigil. yun nga yung Yun yung medyo satisfying. Mapay pa sa Ganda, magkano kaya ginagastos dyan? Sana makapanood tayo ng ganyan, makaranas, maka-XP, X-deal. Sagutin nyo na ako may pupunta dyan. Okay, kami nang bahala dyan. Wala. Lugi. Marami pa namang fanbase din yung F1 dito. Si President Bongbong, nanonood niyan yan. F1. F1 pre. Marami din ako kilala Kaya na maraming perang Oy. Mas pa siya, mas umano pa yung F1, tumunog pa nung nilabas ng Adidas yung feeling ko lang yung speed cut. Speed cut pa tawag doon? Hindi, Puma yun, Puma. Puma wala. Sorry, Puma. Kasi yung Puma, Yung Puma, yung sorry. Yun ang nagko-collab sa sa mga Ferrari. Yan. Mga ganun. May mga merch sila ng Ferrari. Mas pumutok nung nilabas nung Puma.
Si M, bumili nun. Di ba may speed cut ka, no, M? Oh, Mabilis pre. talaga yun. Hindi. Ay, hindi. Hindi mabilis yun. Sige, sasabi mo, M. Sige, Ano sa'yo? isa. Ako na. Shoutout mo muna si Sir Kim, mo. Shoutout sa'yo, boss. Kim De Guzman. Yan. Ano masasabi mo? Ang masasabi ko sa edit mo, tawag dito. Ang ganda, saka ang ganda ng pagkakalatag na mga ginamit mo. Walang masyadong effect. Pero yung mga ginawa mo, solid. Saka tawag dito, na-showcase mo yung buong event ng F1. Yun lang. Ang ganda. Ikaw, Yaw. Ayun. Ano ba? Uy, shit. No. Ayun. Ang ganda. Ano ba? Hindi, kasi, parang satisfying kasi siya eh. Kumbaga, pag F1 kasi expected mo agad kotse, driver, mga mekaniko, parang ganun. Dito parang sinukis yung mga fans talaga eh, tsaka yung mga taong pupunta eh. Pero Torol, yung event na to, karera talaga siya. May event ng karera talaga ng F1. Kasi dun sa may mga text na nabasa ko dyan, parang fans 1 ata nakalagay. Kumbaga parang experience ng mga fans na parang event gathering na celebration. Ganun. Hindi siya talaga Yung papanoorin mong na laban magkakarera. agad. Oo, Hindi. hindi. Ano siya, yung may mga activities. Yun, yung nakita niyo, may parang, tawag doon, yung video game na karera. Ganun. Tapos may mga palaro din siguro dyan. Mga ganun. More on pang fans talaga, hindi Tapos siya... ang finale siguro na na event, yung may parang friendly game, parang ganun. Exhibition. Yan. Ano Yan pa din yaw? siya. Ayun. Tsaka yung pagkakalatag niya pala yun sa, na-appreciate ko yung sa song choice niya, parang, niya, tinugma niya sa visual yun. Mas na-satisfying talaga siya panoorin. Hindi, sorry. Ikaw, buddy. Maganda. Hindi, yung hindi kasi dati ako nag-edit ako ng walang soundbites eh. Yung mga sigawan ba? Oo. Yan. Iba talaga yung impact dun. Tsaka yung mapapansin nyo kanina sa may laruan. Laruan yun eh, yung may batang nakamas na gano'n. Laruan yun, hindi siya talagang race car. Yun lang. Galing. Ikaw, ano? Hindi, yun nga, yung buong edit, na-take mo siya professionally kasi alam naman natin lahat, yun, pagdating sa mga ganyang lugar, Dubai, Abu Dhabi, di ba ya? Kumbaga yung standards nila talagang mataas. Talaga, ganyan talaga barada dun. Pero, Ayun nga. So, pag Dubai edit, parang isa ka na dun, parang ganun. At tapos, yun nga, sobrang professional ang take mo, tsaka malinis yun, pinakamahalaga. Tsaka, mahalaga na basahin mo yung kliyente mo. di, tsaka nagkaroon na rin tayo ng client na ganyan galing Dubai. Si Si Sir Eugene. Tas medyo in-underestimate natin yung yung birada niyan. Hindi pa familiar sa kanaan dun eh. Kumbaga, ang pagkakaalam ko dun sa Dubai, maraming shooters, konti editors. Kaya naghahanap sila ng editor dito sa Pilipinas. Yun, di ko alam, baka may mga nanonood dyan na mga editors na nag-e-edit ng mga galing Dubai o Middle East na na mga projects. So, yun. Rin yan, maganda ring spot kung saan kayo maghanap ng client para side hustle. Yun, ano pa? Meron pa, Lance? Yun lang sa akin. Ikaw, Roll. sabi kasi niya, Hindi, Ano lang ulit? parang, yun nga, katulad dun sa, na episode, na last episode, na pwede din siya maging, nakakainganyo kasi yung video eh. So, parang, kunyari, sa ibang lugar naman gaganapin yung ganyang event, yung nakapanood nito, mga engganyo na lalo. Kasi, mas iisipin na nila yung saya kaysa yung bibili ticket, pera, mga ganyan. So, yung regarding naman sa edit, malinis, nasabi na kasi lahat eh. So, yun. Maganda din yung, yung kulay, na-appreciate ko yung kulay. Okay din Ganda, siya. malinis. Malinis. Colorful siya.
Tas yun nga, parang hindi siya nakafocus nga dun sa mga driver nung F1. Dun siya sa mga experience. Yan. Experience. So, yun. Experience na yung pinakita niya. Experience pa na mapakita yung edit niya. Parang ganun. yun nga, yung parang showcase niya na maparamdam na Na ganito. kapag nandito ka, Ganyan ganito yan. ka saya. Ito Ganyan. yung i-expect mo, parang gano'n. Yun yung ano ko siya. Galing. Tapos yun, para sa akin si Sir Kim De Guzman, shoutout ulit sa'yo, sir. Bilang Pinoy sa ganyan, overseas, mag-shoot, tsaka mag-edit, sobrang nakaka-proud. Kasi, di ba, bilang Pilipino, katulad nung last episode natin, kumbaga, nasa-showcase nila abroad, internationally yung talent nila, no? Na hindi lang siya basta trabaho. Kumbaga, yung passion mo, yung enjoyment. Natutuloy mo yung passion mo, tapos kumikita ka pa. Di ba? Yun. Kung may pagkakataon kayo mag-abroad, try nyo. Gusto mo, Lance? Di sa ngayon. Hindi sa ngayon. Pero yun, overall naman yun, nasabi ko na kanina na iba talaga yung impact na ikaw yung nag-shoot, ikaw rin yung mag-edit. Kumbaga, mas madali siya para sa akin, mas madali siya ng times 2. Kesa yung, pero pwede rin naman yun, kunyari, tayo as a team, kilala na natin yung isa't isa. Kumbaga, alam mo na yung kung paano mag-shoot yung isa, pwede mo nang i-expect na, itong gagawin na to. Tapos, kunyari, magsabi ako sa'yo, yun din sa mga nanonood dyan na, yun, mahilig kumuha ng photo video o ng video team, mas okay din para sa akin talaga na yung team na kukunin nyo sa video, talagang core group sila. Ang hirap nung kumukuha lang ng hindi naman masama, hindi naman siya masama. Pero yun, siguro para sa akin nakita kong epekto nun na kapag kumukuha ka lang ng freelance, kumbaga yung syempre hindi nyo kilala yung talagang kakayahan nung isa't isa o yung specialty nung isa't isa. Kaya yun, para sa akin, kung kukuha kayo, i-consider nyo na yun, core talaga yung team para yung ine-expect nyong output talagang makuha nyo. Dahil yun nga, yung advantage ng core team, kilala nyo yung isa't isa, alam nyo yung trabaho ng isa't isa, ma-designate nyo yung isa't isa. Yung communication, mas madali. Yung pagpapasahan ng idea, mas madali. Baga, no hard feelings. Yung baga, pag sinabi kong, pangit ng shot mo, pre. Di ba? Kaya kong sabihin sa'yo yun. Baga, ulitin mo. Ikaw, kung ngayon lang tayo nagkita, sinabi ko sa'yo, bakit nung shot mo, ulitin mo. Di ba? Magkakasama pa kayo ng loob. Pero yun lang dapat din i-consider. Hindi siya masama, mas better lang. Mas better lang. Hindi siya masama, mas better lang. Tapos, ano pa bang masasabi ko kay Sir Kim? Isa siya. Hindi, bukod dun, bago yun, sana makapunta tayo dyan. Hindi, isa sa pangarap namin yun, guys, makapunta sa mga, hindi naman makapunta, makapag-shoot lang, kahit dito, locally lang. Kunyari, sabihin na natin, concert na ni Flo G. Yung mga ganun. Mga ganun, di ba? Ready ako dyan. Glock 9, parokya ni Edgar. Kahit hindi big names, kahit yung mga nagsisimula din katulad namin. May mga ganyan, mga showcase, mag-usap tayo. Wag mo isipin yung pera, mag-usap tayo, di ba? Okay lang 'yun, basta win-win situation, ma-fulfill namin yung experience na hinahanap namin. Saka 'yun, magkaroon din kayo ng ng sabihin na nating dissenting video or BTS or kung ano man. So, kumbaga, usap tayo. So, alam niya na. Yan, mga mga festival, mga concert. UP Fair, mga Aurora Festival, mga ganun. Di ba? Not bad. Musiklaban. Music laban, di ba? Ano ba mga Yan, katulad niya ni Sir Kim. So, yun, para sa akin, masasabi ko dito sa gawa ni Sir Kim De Guzman, ito ay Certified Legend Lab. Solid, sir. Solid. Sabi ni Boy Sloot. Ay, napanood niyo yan? Hindi. Hindi, bago yung pinapanood nyo kanina, yun yung in-upload, si Jabo tsaka si Boy Sloot.
Sulit. Panoorin nyo. Flip top. So, yun. Sulit. Sulit. So, yun. Maraming salamat sa panonood niyo yung episode na to at sana nag-enjoy kayo. Lagi nyo kaming samahan at huwag kayong mahiyang mag-send sa amin ng mga gusto nyong ipa-review o ipa-feature dito sa Legend Lab ng Behind the Scene Collective. At alam nyo na kung saan kayo magpa-follow at alam nyo na rin kung saan kayo makikinig. At ito na, sasabihin na kung saan nyo kami mahanap o makakausap. Search nyo lang guys sa Behind the Scene Collective sa YouTube, sa TikTok, sa IG, and sa Facebook. Follow lang kayo doon and nag-upload kami lagi. And subscribe kayo guys. Hey! Bye! Nagpaalam.